Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, sa lahat po ng mga supporters ni Miss Barbie Forteza and David Licauco. Dahil finally, no, ito pong si Miss Barbie Forteza ay nagsalita na patungkol sa mga nangyayari ngayon dito po kay Barbie at David Licauco. Ito po yung isa sa mga patunay na talagang hindi totoo yung mga chismis na kaya wala silang proyekto dahil ayaw nila ang isa't isa. So ito panoorin natin. Pero of course, bago yan, if you haven't subscribed yet, itong si Miss Barbie Forteza, na highlights po ito sa isang YouTube channel na may title na parang walang kwentang channel. Yun po yung title yun po yung pangalan ng YouTube channel. Tapos, ang peg nitong channel na ito is nag-i-invite sila ng mga celebrity. And this time, kasama niya dito si Miss Cherry Pie Picachi, tsaka yung isa pang magaling na actress ng ABS-CBN, pinagsama-sama sila. Parang nagbibigay sila ng point of view doon sa kanilang mga henerasyon kasi iba't ibang generation yung in-interview po nila. So, isa sa mga nag-strike, talaga naman pinapanood na meron na pong almost ilang views, sa Facebook. Kasi dito natin may uunawaan why, bakit si Miss Barbie tsaka si David Licauco hanggang ngayon, hindi pa rin sila binibigyan ng project. So, ibig sabihin, it's part of their own decision. So, wala talaga palang kinalaman yung GMA. No, ito po po nila, parang may gusto silang patunayan. So, panoorin natin to. Ang sa akin naman, sobrang grateful po ako. Pero ako naman po ay laging nagsimula at laging bumabalik-balik sa love team. So, as someone who is here because she wants to be an actor, not to be in a love team, it's difficult for me to keep breaking that mold na pang love team ka lang. So, lagi kong pinupush yung sarili ko na to do projects, to be in projects na kaya kong patunayan, na kaya ko to stand on my own. That's why there's P77, there's Contrabida Academy, na parang I want to put it out there na pwede nyo kong kunin as an actress. Ako. And so, para sa akin, I think. So, dito po sa first part ng kanyang interview, 1-minute interview niya dito kasi 2 minutes to eh. So, sinasabi niya dito na parang nung nagkaroon sila ng arrangement that they're going to have their solo era project, itong si Barbie, gusto niyang patunayan sa publiko na hindi lang po siya pang love team. Parang gusto niyang patunayan sa industriya na showbiz na hindi lang po siya umiikot yung kanyang career sa love team. Kasi parang sa Pilipinas kasi parang ganun yung parang way kung paano kasi sikat, diba? Like for example, ang Katniel, diba? Tumagal sila ng almost 11 years. Yun pala, meron din pala silang ibubuga kapag sila po ay may kasamang ibang mga actors and actresses. Nasubukan po ni Miss Catherine na siya po i-partner kay Mr. Alden Richards na yung kanilang ginawang movie ay naging blockbuster hanggang ngayon at wala pa pong nakakabit sa record. So yun po yung gusto ni Miss Barbie Forteza. Sinasabi niya dito na gusto niyang patunayan sa publiko na hindi lang po siya pang love team. Ayaw niya na parang hanggang sa matapos na lang yung career niya na nakatali lang siya sa love team era niya. Kaya po nag-decide siya to embrace yung kanyang solo era, no? Ito pa, panoorin natin. I keep pushing myself na to do these different genres. Yung P77 po ay psychological horror. Yung Contrabida is dark comedy camp, ganyan po. And then, yung recent teleserye ko po, Beauty Empire, murder revenge drama naman siya. So parang pinupush ko po talaga yung sarili ko kahit parang hindi lahat ng tao nakikita na kaya niya ba? Parang lagi kong pinapatunayan na I deserve to be here. Yung ganon. So,
So, yung parang love team, parang naging vehicle siya Yes po. para sa'yo, diba? Yes. Siyempre, naging helpful din siya. in a way. But now, you really want to be known for you, for what you can do. Yes po. Kasi, since ito nga po yung gusto kong gawin, I want to be here, like, for the long run. Talaga. So, gusto ko yung sinasabi po ni Miss Cherry Pie na longevity. Yung hanggang sa umabot ka na kay Mang Charo, kay Abus, diba? po, ganyan. Tama. Kabilang bagyan sa Ayun. So, ang gusto niya kasi patunayan dito na ang parang sa ano lang din yan, sa pagbablog din, 'di ba? Meron kasi mga vlogger na sumikat sila instant na parang dahil nag-viral yung isang video, sumikat sila and then after that wala na nangyari, 'di ba? Pagkatapos noon, wala na, nalaos na kasi yung mga sumunod nilang videos ay hindi na siya talaga pinanood ng mga tao because tapos na yung viral moment niya. So, isa sa mga facts or isa sa mga dapat nating tandaan lalo na po sa kanilang generation at sa kanila pong career path na pinili. Napaka-importante ng tinatawag na longevity. Sa pagba-vlog din ganon, 'di ba? Hindi porket ikaw ay sikat, ang pinaka-importante yung longevity mo kung paano at gaano ka tatagal sa industriya. Ganon yung gustong patunayan ni Miss Barbie dito. Sinasabi niya na parang kahit na hindi siya tumagal na ganon katagal na na-stuck siya sa isang love team, pero yung buhay niya bilang isang Barbie Forteza, yun yung tatatak, hindi yung pagiging barda niya. Pero sinasabi niya dito na naging vehicle, kumbaga yun yung naging parang mitya, no, para talagang mas makilala siya ng lubusan kasi aminin natin o hindi, naging stepping stone talaga niya ang barda na nai-partner siya kay Mr. David Licauco, mas nakilala siya kaysa nung mga dati, no, at mas dumami yung mga endorsement siya ngayon nung nai-partner siya kay David Licauco. Ayun po yung nais niyang patunayan dito. So, ito po yung mga nagde-debunk dun sa issue na sinasabi nila na kaya daw hindi nagkaka-project si David tsaka si Barbie dahil nga daw hindi raw maganda yung kanilang relationship, nagiwalay sila ng hindi okay kasi may mga chance na parang may mga events na hindi natin sila nakikitang magkasama, tapos may mga article pa na nagsusulat na sinasabi nila na nandun sila sa isang events pero nasa backstage hindi nag-uusap. So mas lalo pong nai-inject dun po sa mga mind ng mga supporters sa totoo nga yung chismis. So ibig sabihin, pagkatapos magsalita ni Barbie dito, pinatunayan niya na hindi po totoo yung mga chika, na meron silang pinagdadaanan at meron silang problema ni David Licauco. The reason why hindi sila pinagsasama sa project. So may understanding na po pala talaga si David at si Barbie na ginagawa nila ito para sa sarili ng self-growth, no, para sa kanilang career. Kaya naman nakakatuwa lang kasi parang nabibigyan na ng linaw ang lahat na parang hindi katulad ng hindi ito totoo na sinasabi ng mga bashers patungkol sa barda, which means totoo talaga yung mga balita na friendship sila, maganda yung kanilang samahan, yung relationship nila ay maayos. At sabi nga ni David dun sa kanyang interview sa Past Talk with Boy Abunda na if ever nabibigyan sila ng chance to work again, no, ay igagrab po nila yon, hindi po para i-cancel yon. Kaya naman napakaganda ng sinabi ni Barbie kasi mas nalinawan ng lahat, 'di ba? So antayin na lang natin. So ibig sabihin lang niyan, may understanding na silang dalawa, hindi totoong nag-aaway sila, no? So yun po yung dapat nating linawin sa publiko. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone. Tunay na kwento